Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa ABS-CBN News. Sabi dito, Supreme Court rejects Bato de la Rosa's TRO request versus ICC warrant. Voting 9-5-1. The Supreme Court denied Wednesday the temporary restraining order request of Senator Ronald Bato de la Rosa against the implementation of the ICC arrest warrant against him. The ICC arrest warrant identified De La Rosa as co-perpetrator in the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte, stemming from the thousands of deaths recorded in the war on drugs during his presidency. The Office of the Solicitor General, which represented the government officials, argued that Republic Act 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity, authorizes the government to enforce the ICC arrest warrant without need for validation by a Philippine court. The Supreme Court noted, bantayan nyo lang. The Supreme Court noted that it only decided on the prayers for interim relief and that the main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Okay. So, gusto kong ipaliwanag. Temporary setback lang ito kay Senator Bato. Mayroon silang pleadings na kung pwede mag-issue ng temporary restraining order. So, decision is not granted. Siyam ang bumoto na huwag mag-issue ng TRO. Yun ang pagkakaintindi ko. 5 ang bumoto na yes, mag-issue ng TRO, isang nag-abstain. I hope tama yung interpretation ko. So, hindi unanimous. Okay? So, temporary setback lang ito kasi ang dinesisyonan lang, yun lang pleading or request na mag-issue ng temporary restraining order. But it does not mean, ang pagkakaintindi ko correct me if I'm wrong, it does not mean na yung ICC warrant na yun is basta na lang huliin si Bato. Ang main case na naintindihan ko is yung ICC warrant of arrest na yun is kailangan pa bang dadaan sa local court o hindi na? Kasi sinasabi ng iba na hindi na kailangan ng local court, diretso nang arestuhin. Ang naintindihan ko rin, correct me if I'm wrong, dahil meron ng guideline set by the Supreme Court pagdating sa extradition o rendition case na ganito, kailangan pa rin yung ICC warrant of arrest ay ang gobyerno o ang DOJ pupunta siya sa local court para ang local court i-evaluate niya yun, tapos ang local court ang magdesisyon kung i-enforce o hindi. Yun ang main case dito. Kaya tama yung sinasabi ni DILG Secretary Junvic Rimulya na hindi nila pwedeng i-enforce yung ICC warrant of arrest na yun kasi hindi dumadaan sa tamang proseso. Anong tamang proseso is dalhin yun sa local court. Yun din ang nakalagay sa Rome Statute. Kung hindi ako nagkakamali is Article 5959. Very clear doon na ang mga member state
Example, Pilipinas. Kahit hindi na tayo member, kaya lang na-issuehan nga. Pagtanggap ng ganun, yung warrant of arrest na yun is idadaan sa competent legal authority. Nung panahon ni Tatay Digong, sinasabi ni then DOJ Secretary Rimulya na, yes, kami, sabi niya, DOJ ang competent legal authority. Duman na sa amin and we decided na i-honor, i-enforce. But ang maraming nagsasabi naman na, no, it's not the DOJ ang competent legal authority, kundi ang korte. Yun din ang sinasabi sa guidelines ng Supreme Court na pagdating sa extradition o rendition, yung isang Pilipino ay ito-turn over mo sa isang foreign court, this is a matter that will be decided by the judiciary and not the executive. Kaya, wag mo nang masyadong magsaya yung mga anti-Bato forces o anti-Duterte kasi nga TRO lang ang dinesisyonan ng Supreme Court. Patuloy pa ang deliberasyon sa Supreme Court sa main case kung susundin ba yung proseso o hindi. So, relax lang po tayo, mga kapwa ko DDS, and I believe, relax lang din si Bato. Kung nasaan man siya ngayon, I believe alam niya na ito kasi siguro mga last week ata nabanggit na ni Attorney Torrio na nagdesisyon na ang Supreme Court. Kaya lang hindi niya pwedeng ibulgar. Mag-usap na lang daw sila ni Senator Bato. And I believe alam na ito ni Senator Bato at napaganda na ito. So, ano ang gagawin ni Bato? Lalo niyang galingan ang pagtago. At habang wala pang desisyon ang Korte Suprema tungkol sa warrant of arrest na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income, sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ikot. Oh, nasa sa way no, ray no isip ka no. Si Itya. Mabukat siya pa no. Kinagatuon na nabi na kuan na budget na nabi ah. Alam manilang sa Alam. Bisan ma-kwarto. Pwede na lang team yok na ibig nagbalik ka na. o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Siya makanas. Kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? O, 5. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud.
So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay palit og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.